Hello guys! Ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng settings ng YouTube channel mo. Kung ikaw ay small YouTuber or planong mag-open ng YouTube channel, dapat alam mo to. Ito dapat ang una mong gagawin para mas maraming likes, comments, subscribers, at mas mabilis mag-grow yung YouTube channel mo. Ituturo ko sa inyo kung paano baguhin ang settings ng YouTube channel mo using PC or laptop. Bago tayo magsimula, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga next video and tutorial. Ituturo ko sa inyo ang step-by-step procedure. Una, pumunta kayo sa Google Chrome or YouTube app. Make sure na nakalagin yung inyong YouTube channel. Dito sa left side, sa bandang baba, hanapin nyo lang yung YouTube Studio. Papasok kayo ngayon sa dashboard. Makikita nyo dyan lahat ng mga videos nyo. Tapos dito sa left side ulit, sa baba, hanapin mo yung settings. Pag open ang settings, dyan mo makikita ang General, Channel, Upload Default, Permission, Community at Agreement. Dito sa General is pipili ka ng currency kung saang bansa ka nandun. Pero dito sa Pilipinas is ginagamit natin US dollar. Proceed naman tayo sa Channel. Dito sa Basic Info, ilalagay mo yung Philippines kung nasa Pilipinas ka. Dito naman sa keywords, ang ilalagay mo yung name ng YouTube channel mo at yung mga content na ginagawa mo. Pwede mo ring ilagay yung pangalan mo lang para once na makalimutan nila kung ano yung channel mo at name lang yung naalala nila sa'yo, isasuggest pa rin yung YouTube channel mo sa kanila. Tapos yung mga content na ginagawa mo, yun na din yung ilagay mo. Like mukbang, travel, para once na may mag-search nun, isa sa mga videos mo ang isasuggest ni YouTube. Dito naman tayo sa advanced settings. Mamimili ka lang kung yung video mo is para sa mga kids or hindi. Dito naman sa automatic caption, ikaw nang bahala kung gusto mong chikan or hindi. Ako kasi hindi ko na chinikan yan. Tapos itong clips, dapat may check yan yung allow viewers to clip my content. Once na may binago kayo dyan sa baba yung save, magkukulay blue yan. Pindutin nyo lang para ma-save yung mga binago nyo sa settings. Next naman natin is yung future eligibility. Dapat naka-enable tong tatlong to. May mga requirements dyan kung paano mo sila ma-open. Tingnan natin yung number 1. Ang requirements niya is channel is free of active community guidelines strike. Sa madaling salita, dapat wala kang violation. Sa number 2 naman na requirements, una is dapat naka-enable na yung standard future mo, which is yun yung number 1. At verify phone number. Dito naman tayo sa number 3. At ang unang requirements niya nga is dapat enable na din yung number 2 mo. Video verification, valid ID, channel history. Kung nahihirapan kayo sa requirements ng number 3, i-click nyo lang yung mga question mark na nasa right side. May mga procedure dyan kung paano ang gagawin nyo. At pag okay na nga kayo dyan, huwag nyo kakalimutan i-save. Okay ka na dyan, proceed naman tayo sa upload default. Dito sa title lang ilalagay nyo yung name ng YouTube channel nyo. Para every upload nyo, matik na mag-a-add na yan sa dulo ng title nyo. Dito naman sa description, ikaw nang bahala kung anong ilalagay mo, kung ano yung gusto mong ilagay. Kung para saan yung ginagawa mong content, yung mga ganun-ganun ba, pwede mo ring ilagay din yung Facebook account mo, TikTok account mo, at contact number. Dito naman sa visibility, dapat naka-public yan. Para lahat is may access na mapanood ang mga videos mo. Dito naman sa mga tags is parang ganun lang din yan sa nauna. Yung mga ilalagay mo, yung mga isi-search nila sa'yo. Dito naman sa advanced settings, dapat naka-standard YouTube license. Tapos sa language naman, nilagay ko na is not applicable kasi mostly naman na nanonood sa mga videos ko is mga Pilipino. Tapos sa comment naman, i-on mo or i-off kung gusto mo may mag-comment or kung gusto mo walang mag-comment. Tapos dun sa taas na category, piliin mo kung about saan yung mga videos mo, kung entertainment, gaming, tutorial, comedy, or educational. Tapos dyan sa baba, ikaw na lang din bahala kung gusto mo makikita nila yung mga likes ng videos mo. Next natin ay permission. Matik na nakalagay dyan is yung YouTube email ad mo. Pero pwede ka pang mag-add ng ibang email address. Ibig sabihin nun, binibigyan mo sila ng access na i-open ang YouTube channel mo gamit ng ibang email address. Dito naman tayo sa community. Wala na akong nilagay dyan. Depende na yan sa'yo kung gusto mong may mag-moderate ng channel mo. Kung meron kang admin or manager yan, pwede mo silang ilagay dyan. Kung wala ka rin namang ilalagay doon, scroll ka na sa baba. Mababasa mo sa baba yung all channels can redirect to my content. Check mo lang yun.
Dito mo rin makikita kung may mga gusto kang i-block na links at saka i-block na words, yung mga bad words. After nya, proceed na tayo sa default. Dito naman is about sa comment. Kung gusto mong mag-comment sila sa iyo or ayaw mong magko-comment sila sa iyo. Tapos kung gusto mong i-check muna yung mga comment bago pumasok sa mga videos mo, dito mo din siya maiha-handle. Katulad nito sa comment, kung ayaw mo ma-hold yung mga comment, inan mo siya para dire-diretso na kaagad siya sa videos. Gusto mo naman na i-check mo, ganyan, i-basic mo kung gusto mo i-strict o gusto mo hold all. Kadepende yun sa'yo kung anong gusto mo. At pagkatapos niya, wag mo kakalimutang i-save. Yan, matik na yun, nandun na. Yung agreement naman, hindi ko naman tinakal kasi para lang yun sa mga monetized na. At yun na nga, dito na nagtatapos ang aking tutorial. Magkakaroon ako ng part 2 para naman sa cellphone ang gamit ko. Kung hindi ka pa nasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking next video. Bye-bye!